3 years ago meron isang isla na pinapaligiran ng sobrang daming mga battleship. May mga usok na lumalabas sa Isla Señales na nagkakagulo dito. Sa loob ng battleship sinabi ng isang cadet na kapitan dapat magpaputok na tayo ng mga cannon. Alam mo namang walang saysay para gawin yan, sabi ng kapitan. Walang gumaganang sandata sa mga bagay na yon. Wala tayong ibang pagpipiliin kundi iasa ang bagay na ito sa mga hunters. Sa kagubatan may taong hinahabol ng higanteng langgam. Ang lalaki ay nakarating sa mga kasamahan niya at naghanda ang mga ito para sa parating na laban. Dumating na ang mga napakalalaking mga langgam. Inutusan ng lalaki ang mga kasamahan na lahat sila umatake. Umatake ang mga tao sa mga higanteng langgam ngunit malalakas ang mga ito at hindi tinatabla ng kanilang mga atake. Madaling natatalo ng mga langgam ang mga tao. At dahil dito marami na ang naagawan ng buhay. Sinabi ng takot na lalaki na mababa pa ang level nila para sa mga higanteng langgam. Ang lalaking tumatakbo kanina ay malapit na mabawian ng buhay. Nang bigla naman may dumating para tulungan siya. Agad namang gumamit ng healing magic ang lalaki para tulungan ang nag-aagaw buhay na mandirigma. Ang mga sugat nito ay agarang gumaling. Sa likod ng healer may grupo ng higanteng langgam ang pasugad sa kanya. Sinabihan ng healer na dumapa at nagpakawala naman ang bagong salitang karakter ng matinding kapangyarihan ng kuryente. May isang mandirigma na naman ang nagpapamalas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban at sumama na din ang alagad ni Thor para tumulong. Nakilala naman ng mga nakaligtas kanina na ang mga dumating ay mga S-class na hunters. Sinabihan naman ng alagad ni Thor ang healer na masyado siyang nagmamadali. Ngunit gusto lang daw ng healer na makaligtas ng maraming tao sa abot ng kanyang makakaya. At alam naman niya daw na baback up ang kanyang mga kasama para iligtas siya. Habang nag-uusap narinig nila ang ingay na ginawa ng bago nilang makakalaban. Isang puting langgam na mas malaki pa sa mga nauna kanina, inutusan ni Yuno si Byunggu na mag-focus sa mga nasugatan. Umatake na tayo, Inso. Yes sir, sagot niya. Sumugod na ang dalawa para tapusin ang higanteng langgam. Pinigilan ni Yuno ang pag-atake ng langgam habang si Insok naman ay tumalon ng sobrang taas at gumamit ng napakalakas na kidlat. Habang di makagalaw ang langgam may hinugot naman si Yuno dito. Umatake ang langgam at agad naman nakaiwas si Yuno. Agad naman ibinato ni Yuno ang kinuha niya kanina sa langgam. At tuluyan ang natapos ang buhay nito. Pagkatapos nila bawian ng buhay ang isang puting higanteng langgam meron na namang grupo nito ang dumating. At bigla nilabas ang kanyang mas malakas na kapangyarihan. Ganun din ang ginawa ni Yunso. Sa kabilang parte naman ng lugar meron ding ibang grupo. At marami din ang sunusugod na higanteng langgam. Nagpakawala naman ang lalaki ng isang malakas na fire power sa mga ito. Ang mga mas maliit na langgam ay natalo ngunit ang mga mas malaki ay tumuloy sa pag-usad. Inutusan niya na ang kanyang mga kasama para umatake na rin. 10 years ago, may mga gates na lumitaw kung saan-saan at ito ay nagkokonekta sa isang lugar at dimension. Sa loob ng mga gate na ito ay meron iba't ibang uri ng halimaw at tinatawag nila itong magic beast. Ang mga ito ay hindi tinatabla ng mga sandata ng tao. May mga piling tao lamang ang nabibigyan ng abilidad para labanan ang mga magic beast, at tinatawag silang hunters. Base sa magical power na lumalabas sa katawan ng tao, sila ay nilalagay sa ranggo na kanilang kinabibilangan. Merong S, A, B, C, D, at E rank. Ang kasalukuyan, sa gitna ng syudad, na busy ang maraming tao. May isang lugar na meron gate. Meron namang mga nakaabang na mga hunter sa labas neto. Kim, kamusta? Matagal-tagal na din. Ikaw pala yan, Park, anong ginagawa mo dito? Kala ka ba sinabi mo noon na titigil ka na mag-hunting? Buntis ang asawa ko ngayon magiging 2 na anak ko. Kaya naman pala, kapag naging matagumpay ang raid na magkakaroon tayo ng sapat na pera. Kinakabahan ako sobrang tagal na di ko ginawa ta. Tsaka hindi naman ako gaano kalakas. Si Sang parating. Kamusta na Sang? Buti nakapunta ka dito kahit medyo malamig ang panahon. Magandang makipag-traabo ulit sa inyo guys. Kumain ka na ba Sang bago pumunta dito? Oo, kumain naman ako. Anong meron sa kanya, bakit nangangamusta ang lahat, malakas ba siya? Ang totoo kabaliktaran, sumali siya pagkatapos mo umalis. Ang nickname niya ay Weakest Hunter of All Mankind. Weakest hindi strongest? Hindi. Akalain mo i-rank gate lang napunta na siya agad SS Hospital. Siya na siguro ang pinakamahinang hunter. Sa lahat, ganun siya kanina? Kaya wag kang mag-alala kung kasama siya, ibig sabihin madali lang ang gagawin nating raid. Okay sige na baka marinig niya pa tayo. Ang lakas ng boses niyo, rinig ko lahat. Totoo naman, kaya hahayaan ko na lang. O Jinwoo, nasaktan ka na naman. Juhi, ikaw pala, mukhang magkakasama na naman tayo sa raid. Wag mo na isipin yun, ano namang nangyari sa mukha mo? Wala namang bago, tulad pa din ng dati. Kailangan mo mas mag-ingat pa lalo. Narinig ko na hospital ka daw. Rank dungeon lang yun, kaya naman ako lang ang nasaktan. Walang healer doon. Matataas na ang rank nila kaya naman di na sila nagdala ng healer. Seryoso ba sila? Sarili lang nila iniisip nila. Okay lang, kasalanan ko naman kasi ang hina ko. Alam mo din naman kung gaano ako kaina. Sanay naman ako dun. Mukhang aalis na tayo, halika na. Sa ngayon ako ang magiging leader sa raid na ito. Ang pangalan ko ay Song Chiyul.
Si Mr. Song ang pinaka may mataas na rank dito kaya okay lang sakin. Masaya akong makasama ka sa trabaho Mr. Song. Handa na ba ang lahat? Tara na sa loob. Pumasok na ang mga hunter sa loob. Subukan mong di ma-injured ngayon Jinwoo. Oo naman sabi ni Jinwoo. Gawin natin ang makakaya natin. Kutsilyong na may kaunting magic power. Ito lang kaya kong bilhin. Mas maganda na ito kesa sa wala. Pumasok na sa gate si Jinwoo. Welcome back galing sa meeting Mr. Chairman Go. Kamusta na ang administration? Tulad pa rin ng dati. Dungeon breaks ang nagiging problema, pero gusto pa din nila ang mga nakukolektang mga resources sa loob nito. Malamang dahil sa pangangailangan nila, at tayong mga hunter na bubuhay sa pagbenta ng mga resources na yon. Ang batong nakukolekta sa mga magic beast na yon. Ang Essence Stones. Si Jinwoo ay nakuha na ang una niyang Essence Stone sa raid. Sa saya niya di niya napapansin ang paligid niya. Jinwoo sabi ni Juhi at agad namang nasangga ang atake ng goblin. Patuloy na inaatake ng goblin si Jinwoo. Nakapagpas siya umatake si Jinwoo ngunit di naging sapat ang magic power ng kanyang sandata at nasira ito. Dahil dun walang hirap na sinaksak siya ng goblin. Agad naman siyang tinulungan ni Park. Binunot niya ang kutsilyo at umiyak ito sa sakit. Juhi bantayan mo si Jinwoo. Magiging okay ka lang pangako pagagalingin kita. Gumamit ng healing magic si Juhi kay Jinwoo. Ang ibang hunter ay nagpatuloy sa pakikipaglaban sa mga magic beast. Ang Essence Stone na nakukolekta sa mga high-rank beast ay pwede gawing makapangyarihang sandata para talonin ang iba pang magic beast. Ang mana crystals na nakukolekta sa loob ng dungeons ay halos pareho lang sa Stone Essence pero mas mababang klase ito. Ngunit ang gobyerno ay interesado sa lahat ng pwedeng paggamitan nito para maging bagong pagkukuhanan ng enerhiya. Mas ligtas ito kaysa sa mga paggamit ng nuclear plant o geothermal. Ito ay hindi magdudulot ng pollution. Ang pinakamagandang source of energy na trabaho na nila ito para makapagpalabas na sila ng kuryente mula rito. Ang fuel source na tanging hunters lang ang makakakuha. Kaya naman ang trabaho ng mga hunters ay ang pinakadakila sa lahat. Sa loob ng dungeon mukhang natalo na nila ang boss. Jinwoo di ka nananatiling maging hunter kasi makulit ka diba? Kung ipagpapatuloy mo ang laging ganito di magtatagal baka mas malala ang mangyari sa'yo. Pasensya na. Ayaw ko ng pasensya mo, nag-aalala ako sa'yo. Nagkaailangan naman bigla ang dalawa. Ang ibang hunters naman ay nangongolekta na ng kanilang essence stones mula sa kanilang mga tinalong magic beast. Sinabi naman nila nakakaunti lang ang mga nakolekta nilang essence stone at mana crystals. Wala tayo halos kikitain kung ganito lang kaunti ang nakuha natin. Tapos na yata ang raid tapos nag-iisang E-rank essence stone lang nakuha ko. Ang hirap naman muntik pa ako mamatay. Tignan nyo may nakita ko. Mukhang sobrang haba ng tunnel na yan. May narinig ako dati meron daw lumalabas na double dungeon. Natalo na natin ang boss pero di pera nagsasara ang dungeon. Oo nga nakakapanibago. Ibig sabihin may mga loot pa tayong makokolekta dyan. Makinig kayong lahat. Sa mga ganitong sitwasyon madalas dapat hintayin natin ang utos ng Hunters Association. Teka lang Mr. Song, ibig sabihin ibang tao pa ang makakakuha ng mga loot sa loob niyan. Parte pa rin naman yan ng D-rank dungeon kaya ayos lang yan. Buntis ang asawa niya at wala tayo gaanong nakuhang mga crystals. Okay lang naman siguro labagin kaunti ang mga patakaran. Nararamdaman ko kayo. Pero kung gagawin natin ito isa itong sugal para sa atin. Magbotohan na lang tayo. Nagbotohan na ang mga hunter at si Jinwoo na lang ang hindi pa bumoto. Sa isip ni Jinwoo. Kahit i-rank dungeons hirap siya, pero ang kanyang tatay ay nawawala at siya na lang ang sumusuporta sa pamilya niya. Ang nanay niya ay nasa hospital at ang kapatid niya naman ay nag-aaral sa college. Kaya kailangan niya talaga ng pera kaya naman nagdesisyon siyang tumuloy sa kuweba. Sa loob ng gusali may isang lalaki na hinawakan ng isang malaking bilog na kristal. Ito pala ay sumusukat kung gaano kalakas ang magic power sa katawan ng isang tao. Ang lalaki ay lumabas bilang rank C sa paligid niya naman ay maraming nag-o-offer para sumali sa kanilang guild. Edad o kasarian di mahalaga basta makakatulong para kumita tayo bigyan nyo ng offer. Huwag tayo masyadong umasa makakahanap pa tayo ng katulad ni Cha Hae-in. May riding and tandem na humablat ng bag ng babae. Sa harapan naman nila ay may nakaharang na babae. Ito ay tumalon at hinablat pabalik ang bag na ninakaw. Nakilala naman siya ng mga tao bilang si Cha Hae-in. At siya ay pinaligiran ng kanyang mga tagahanga. Siya ay tumakas sa pamamagitan ng napakalupit na pagtalon-talon. Gaano kaya kahaba ito mga 40 minutes na tayo naglalakad? Ang gate ay hindi magsasara hanggang sa loob ng isang oras hanggang di pa natatalo ang boss. Kung ganun meron pa tayong 20 minutes. Pasensya na. Para saan? Kasi bumoto ako ng oo at ngayon hinahanap natin ang boss. Di mo kailangan mag-alala sakin, kaya tigilan mo na yan. Sigurado ka okay ka lang? Siyempre hindi. Nakalimutan mo na ba, muntik ka na mamatay kanina. Muntik ko pa hindi mapagaling ang mga injury mo kalokohan ka talaga. Pasensya na. Totoo naman na ilang beses na ako nililigtas ng mga healer tulad ni Juhi na B-rank. Naiintindihan mo ba problema dito? Oo sabi naman ni Jinwoo. Kung ganun dapat ilibre mo ako para ipakita ang pasasalamat mo. Nagulat si Jinwoo.
Ano ayaw mo ba kong ilibre para kumain sa labas? Hindi sa ganun. Andito na tayo. Ito ay boss chamber. Bihira ang makakita ng ganitong klaseng ng pinto. Nakakatakot. Papasok na ako, di pwedeng umuwi ako nang walang may uuwi. Tara, pumasok na tayo. Yun naman ANV na pag-usapan kanina, di ba Mr. Song? Oo, tama ka. Sa mga bagong hunter, ako si Go Gun-hee, ang Charmaine ng Hunters Association. Meron mga tao na pinili bilang maging hunter at meron namang hindi pinili ito. 10 years na ang nakalipas pero di pa rin natin alam lahat ang mga tungkol sa dungeons. Ang grupo nila Jinwoo ay pumasok na sa loob. Sila ay di pa nakakita ng ganong dungeon noon. Sila ay nasa gitna na ng dungeon at napansin nila ang mga statwa. Si Jinwoo naman ay napansin ang pinakamalaking statwa. Sila ay nag-uumpisa na kabahan sa lugar. Pero sila ay nakahinga ng maluwag nang wala silang makitang kahit isang magic beast sa lugar. Napansin naman ni Song ang magic circle sa sahig. Napansin din nila ang 3 commandments na nakasulat na hawak ng isang statwa. Una, severe God. Pangalawa, praise God. Pangatlo, prove your faith to God. Si Juhi naman ay natatakot dahil nakita niya na gumalaw ang mata ng malaking statwa na parang pinapanood sila. Guni-guni mo lang siguro yun, sabi naman ni Jinwoo. Ang pinto ay nagsara. Nagtaka naman sila kung bakit. Ito ang kinakatakot ko, sabi naman ng isang lalaki papunta sa pinto. Dapat hindi daw talaga sila tumuloy. Lumayo ka dyan. Huli na ang lahat at siya ay namaalam na. Nagulat ang lahat sa nakita. Yan ba ang mga kalaban natin? Si Jinwoo naman ay natakot dahil namatay nang walang nagawa ang isang D-rank habang siya ay E-rank lamang. Di sila makapaniwala dahil ang alam nila ay isang D-rank dungeon lamang ito. Sa isip ni Jinwoo, kung gumagalaw ang mga statwa, ibig sabihin, si Jinwoo ay nakatitig lamang sa mga mata ng malaking statwa, at ito ay biglang gumalaw. Si Jinwoo ay nakaligtas na sa bingit ng kamatayan ng ilang beses. Sa unang raid niya, nahiwalay agad siya sa kanyang mga kasama at na-stranded siya. Inatake siya ng isang E-rank beast na naging dahilan para ma-hospital siya ng mga ilang linggo. Kahit gaano kababa ng level ng dungeon, lagi na lang siyang nahihirapan. Ang ibang hunter ay nakakabili ng kagamitan sa pagbenta ng Essence Stone. Kaya naman mas lalo silang lumalakas. Pero siya ay mahirap lamang at mumurahing kutsilyo lang ang kaya niyang bilhin. Kapag nasira ito, wala na siya magagawa pa sa laban. Pati sapatos ay hindi niya mabili. Kaya naman tiniis niya ang panlalait sa kanya at natutong mag-observe ng mabuti para sa tamang pagkakataon. Nagpakawala ng matinding kapangyarihan ng statwa. Marami ang nakaligtas ngunit may isa namang nabawian ng buhay. Takot na sila at hindi na nila alam ang gagawin. Si Jinwoo ay nagtataka kung bakit nangyayari ang mga ito. Sa isip ni Jinwoo ay wala na silang takas, at kukunin na sila lahat ni Lord. Ano ang bagay na yan? Umalis na tayo dito. Sandali, baka mamatay ka din. Ano ba ang dapat natin gawin? Wala na bang ibang paraan para makatakas tayo? Huwag kayong gagalaw, kung gagalaw kayo baka umatake na naman ang statwa. Si Juhi ay takot na takot sa nangyari. Si Mr. Song naman ay nagpasalamat kay Jinwoo. Kung hindi daw sa babala ni Jinwoo, malamang wala nang natira sa kanilang lahat. Napansin naman ni Jinwoo ang naputol na kamay ni Mr. Song. Ayos lang ito, sabi niya naman. Magpapahil sana ako kay Juhi kaso hindi niya pa kaya mag-handle ng matinding pressure. Kaya sa mababang raids lang siya sama-sama kahit B-rank healer siya. Nakapasok na ako sa B-rank dungeon dati. At masasabi kong nasa A-rank dungeon tayo. O baka naman S-rank na dungeon. Ang mga commandments na nakasulat sa tablet. Una, revere God. Pangalawa, praise God. Pangatlo, prove your faith to God. Those who will not follow this will not live alive. Mr. Song ang God na tinutukoy, maaaring ang bagay na yan kaya? Sa eskwelahan, anong ginagawa mo, muntik ka na malate? Wala namang spesyal. Gina, hunter ang kapatid mo, di ba? Oo, siya ay isang E-rank hunter. Lagi siyang umuuwing may pasa o sugat. Mukhang mahirap maging hunter. Noong isang araw umuwi siyang puno ng bandages ang katawan niya. Bakit mo pala natanong? Wala naman. Sana magkaroon ako ng mas magandang trabaho. Napakalakas ng bagay na yan para labanan. Magpakatatag tayo at mag-isip kung paano tayo makakalabas dito. Hindi na kailangan, di ako mahuhuli niyan. Nakakuha na ako ng kontrate sa mas magandang guild. Di ko hahayahang mamatay ako dito. Anong ginagawa mo, di ka dapat gumalaw. Kaya ko ito, may tiwala ako sa bilis ko. Nakalabas na ako bago ako tamaan yan. Tumakbo ng sobrang bilis ang lalaki. Inatake naman siya ng higanteng statwa. At ang mga paa niya na lang ang natira sa kanya. Grabe, pakiramdam ko kaya niya tayong ubusin kung gugustuhan ng bagay na yan. Oo, pipisatin niya lang tayo parang insekto. Bakit naman kaya hindi niya tayo sinusugod? May kapangyarihan siya ubusin kami pero di niya ginagawa. May kakaiba dito kumpara sa mga beast na agarang sumusugod kapag nakakita ng kalaban. Mr. Song, ano nga ulit ang first commandments? Sa pagkakaalam ko yon ay revere God. Ang dungeon na ito ay may sariling patakaran. Ano ginagawa mo? Kung tama ako dito, tumigil ka. Sa itsura mo mukhang di ka pa naman sumusuko.
Si Jinwoo ay tumingin sa mukha ng higanti. Nang pasugad na ito agad naman siya yumuko. At huminto ito sa gagawing pag-atake. Lahat tayo magbaw ng ulo natin. Anong ibig mong sabihin? May natuklasan ka ba? Di ako sigurado pero kung pananatilihin nating nakababa ng tingin ang mga ulo natin di siya aatake. Revere God. Tulad ng nasa commandments. Lumuhad at yumuko si Jinwoo sa harap ng higanteng statwa. Sigurado ka ba dito? Sa ngayon, oo. Kung ganun gawin na natin. Ganto lang ba talaga ang gagawin para maligtas kami? Ngumiti ang statwa sa ginawa nila. Kinabahan naman si Park. Nagbago ang ekspresyon niya. Wala siyang ibang ginagawa. Sinubukang tumayo ni Park. Sa tingin ko pwede na tayo tumayo hindi naman siya umaatake. Tapos na ba talaga? Sa wakas ligtas na tayo. Makakauwi na tayo. Hindi pa, meron pa. Nagulat si Jinwoo makita tumatayo ang statwa. Kala ko ba tapos na? Jinwoo ano na meron ka pa namang plano di ba? Wala akong plano. Pero masamang idea kung hindi natin susundin ang nasa commandments. Ang pangalawa ay praise God kaya naman kailangan natin mag-praise sa Kanya. Paano natin gagawin yun? Ako na bahala dito nag-aral ako ng ethology. Kaya naman kayang-kaya ko na ito. Ang lalaki ay nagdasal sa harapan ng higanti. Ang higanti ay nagpatuloy sa pag-usad. Gumagana ba? Pakiramdam ko gagana naman yan. Patuloy na nagdasal ang lalaki. May napansin naman si Jinwoo. Nagpatuloy pa din sa pagdasal ang lalaki. Di gumagana ang mga salita sa God na yan sabi ni Jinwoo. Nagpatuloy sa dasal ang lalaki at eto ay dinurog. Sa takot natarante sila at tumakbo. Ang babae na ito naman ay di na nakagalaw sa takot. At dinurog din. Dilakado magsama-sama. Tumakbo kanya-kanya ang mga tao. Pero kinuha naman ni Jinwoo si Juhee. Di ako pwede mamatay dito inaasahan ako ng pamilya ko. Mukhang ligtas dito. Park sa likod mo. Huli na ang lahat at siya ay nahati sa dalawa. Habang tumatakbo si Jinwoo ay nag-iisip ng paraan. Anong klaseng praise ang tatanggapin ng devil na yan? Di ko pwedeng iwan si Juhee. Kailangan ko ng clue. Nakita ni Jinwoo ang mga statwa. Habang pinapaslang ng ibang statwa ang ibang tao. Nakita ni Jinwoo na may mga statwang may armas at statwang may mga instrumento. Sinabihan ni Jinwoo ang mga kasama niyang tumakbo sa mga statwang may instrumento. Sinubukan naman ito ni Mr. Song. Ito ay tumugtog, at sinabihan na di umaatake ang may mga instrumento. Ginawa naman ito ni Kim. Sa sobrang takot na paiyak na lamang ito. Si Jinwoo ay Juhee ay nasa harap na ng statwa. Nalaman naman ni Jinwoo na di pwede ang dalawang tao sa isang statwa. Iniwan ni Jinwoo si Juhee at humanap ng ibang statwa. Si Jinwoo ay hinahabol ng higanti. Dahil sa usok hindi matano ng maayos ni Jinwoo ang nasa harapan niya. Si Jinwoo ay tumalon sa natano na statwa. Sinabihan naman siyang mali ang kanyang pinuntahan. Siya ay inatake, ngunit nakaligtas si Jinwoo at gumapang sa statwang may instrumento. Malapit na siyang durugan ng higanti. Ngunit hindi pa sumusuko si Jinwoo. Lumapag na ang paa ng higanti. Tumugtog ang statwa, at si Jinwoo ay nakaligtas naman. Sa tingin ko ito ang ibig sabihin ng praise to God. Ang higanti ay bumalik sa pagkakaupo. Dahil sa pag-aalala pinuntahan agad ni Juhee si Jinwoo. Napansin naman ni Juhee ang putol na paa ni Jinwoo. Gumamit ng healing magic si Juhee kay Jinwoo, ngunit sa lubha ng pinsala, di na kinaya ng magic ni Juhee. Bangungot ito sabi ni Kim. Masakit yan, pero ikaw ang may kasalanan dahil sa desisyon mo karma yan sabi ni Kim kay Mr. Song. Sila ay nagtatalo na. At anak ko naman ni Mr. Song ang kasalanan. Di ito ang oras para matalo. May isa pang commandments ang natitira. Sa gitna ng dungeon may lumabas na altar. Ayon kay Jinwoo ito ay sacrificial altar. At ang third commandments ay prove your faith to God. Si Kim naman ay sinabing kahit baliw alam ang gagawin dito at tinutok ni Kim ang spade niya kay Mr. Song. Sinabi mo na sa sarili mong kasalanan mo. Kaya ngayon panindigan mo ang sinabi mo. Tigilan mo na yan sabi naman ng mga kasama niya. Sige pupunta na ako sabi naman ni Mr. Song. Hindi ito kasalanan lahat ni Mr. Song bumoto kami para pumunta dito. Nasa gitna na ng altar si Mr. Song at may lumitaw na apoy. Anong nangyayari sabi ni Kim? Ano ang susunod na gagawin ko Jinwoo sabi ni Song? Sacrifice ang kailangan namin di ba? Si Jinwoo ay nagpapasama para pumunta sa altar para tignan ito ng malapitan. Baka mamatay tayo sabi ng lalaki, di tayo mamamatay magtiwala kayo. Pagkapanti nilang tatlo sa gitna, may lumitaw ding tatlong apoy. May napansin ka ba sabi ni Mr. Song? Wala pa, kung maghihintay tayo dito baka sakaling may mag-rescue sa atin dito. Magbabukas lang ang gate 1 week mula ngayon. Baka gumalaw ulit ang mga statwang ito bago kami ma-rescue kami. Aabutin ng 1 linggo bago magbukas ang gate sa ibang mundo yon ang tinatawag nilang dungeon break. Kung sakaling mangyari yun makakapunta ang mga magic beast sa kabilang mundo. Ang iba pang dahilan ng raid ay para talunin ng dungeon boss para maisara agad ang mga gate bago magkaroon ng dungeon break.
Kaya kapag di kami nagtagumpay sa raid na ito, ang mga bagay na ito ay makakapunta sa mundo namin. Ang kapatid ni Jinwoo ay nasa hospital at binisita ang kanilang ina, at ito ay nagkwekwento tungkol sa mga nangyayari sa buhay niya. Pwede ba kayong pumunta dito pakiusap lang? Sa tingin ko kailangan natin ng apoy para sa ating lahat. Tsaka lang may mangyayari pagkatapos nyo pumunta dito. Pumasok ang dalawa sa gitna at umapoy din ang dalawa sa gitna ng al. Bigla din naman may lumitaw na blue flame, at ang pinto ay nagbukas. Pwede na ba tayo lumabas? Baka trap lang yan. Napansin naman nila na gumagalaw palapit sa kanila ang statwa. Natatakot na sila. Kailangan natin titigan sa mata ang mga statwa para di sila gumalaw, sabi ni Jinwoo. Sinubukan naman nila gawin ito. Ngunit ang babae ay di matiis ang takot kaya naman umalis dito para lumabas gamit ang nagbukas na pintuan. Anong gagawin natin, Jinwoo? Ang pintuan ay nagsara kaunti pero sa tingin ko nakalabas naman siya ng maayos. Nagtataka si Jinwoo dahil ang blue flames ay namamatay pa isa-isa paglipas ng mga oras. At ang orange flames naman ay nanamatay kapag may umalis. Iniisip naman ni Jinwoo na trap lang ang nakabukas na pintuan. Baka naman sinusubukan lang ang paniniwala namin sa God na ito. Di ko na kaya ito, sabi ng lalaki at binitawan na si Jinwoo dahil siya ay mabigat. Namatay ang orange flame nung lumabas ang lalaki at siya ay nakalabas sa pintuan. Si Kim naman ay gusto na din sumunod para lumabas. Sinabi naman ni Jinwoo na di siya pwede lumabas dahil magkakaroon sila ng blind spot para titigan ang mga statwa. Kailangan namin ng explanation sa nangyayari, Jinwoo, sabi naman ni Mr. Song. Kailangan lang natin titigan ang mga statwa at huwag gumalaw, sabi naman ni Jinwoo. At sinabi kung ano nagagawa ng mga apoy. Baka matrap tayo dito kung maubos ang mga apoy na yan, sabi ni Kim. Bilang pinakamahinang member, di ko inaakalang aasa kami sa iyo at magagawa mong patagilan ito ng ganito. Salamat sa iyo, buhay pa kami, sabi ni Kim. Pero may pamilya ako, di ako pwede mamatay dito, gusto ko makauwi ng buhay, di ko na kaya ito, patawad, sabi ni Kim at umalis. Nadismaya naman si Jinwoo sa ginawa ni Kim. Kaya ko ito, kahit papano nagagawa ko naman makasurvive noon, sabi ni Jinwoo habang umiiyak. Umalis na kayong dalawa, feeling ko mananatiling bukas ang pintuan kung may maiiwang isa dito. Mahaba pa ang buhay nyo, Juhi, kunin mo na si Jinwoo at umalis na kayo, sabi ni Song. Natamba si Juhi. Pinipilit naman ni Juhi tumayo ngunit di niya naman ito magawa. Naubos mo siguro ang lakas mo sa pag-heal kay Jinwoo kanina. Mr. Song, kunin mo na si Juhi at umalis na kayo. Sabi ko ako na, sabi ni Mr. Song. Di ko kaya buhatin si Juhi sa kalagayan ko, wala nang oras, umalis na kayo, sabi ni Jinwoo. Hindi pwede, sabi ni Juhi. Pangako ko sa'yo ilalabas kita para kumain. Hawakan mo ito pagkalabas ko, kakain tayo sa labas, sabi ni Jinwoo. Marami pang sinasabi si Juhi kaya naman pinatulog na ni Mr. Song ito. Patawad, Jinwoo, pero mukhang wala ng oras, aalis na kami, sabi ni Mr. Song. Sila ay umalis na. Mabuti naman ako na lang ang mababaw iyan ng buhay. Kung alam ko lang ganito ang mangyayari, nag-enroll sana ako ng life insurance. Kinuha ni Jinwoo ang espada at sinabing papaslangin niya ang isa sa statwa bago siya bawian ng buhay. Inatake na siya ng mga statwa. At kahit papano nakakaiwas si Jinwoo. Si Jinwoo ay napapalibutan na ng mga statwa. Sa dami ng pag-atake kay Jinwoo, napuruhan na siya at natanggal ang kanyang braso. Habang pinagtutulungan si Jinwoo, sa isip niya sinubukan niya maging malakas pero di niya nagawa. Mula pa noon ginawa niya ang makakaya niya at dito siya dinala. Napaka-selfish niyo, sabi ni Jinwoo. Lagi na lang mga selfish ang mga mas nakikinabang. May pamilya rin naman ako. Gusto ko din makauwi ng buhay. Napaka-hipokrito niyo naman, sabi ni Jinwoo. Ayaw ko pa mamatay, kung may pagkakataon lang sana ako para makaligtas dito, sabi ni Jinwoo. Nawala na ang blue flame. At sa kawalan ng kamalayan ni Jinwoo may lumitaw na The Secret Quest. Courage of the Weak. You have acquired the qualified to be a player, will you accept? Pinili naman ni Jinwoo ang yes. Si Jinwoo ay sumisigaw sa sakit at takot. Siya ay napapaligiran ng mga higanti, at ibibigay na sa kanya ang huling atake. Si Jinwoo ay binati ng isang game system sa pagiging player at siya ay nagising. Napansin ni Jinwoo na siya ay nasa hospital. Napansin niya din ang braso niya na nakakabit pa rin sa katawan niya. Naalala niya sa dungeon na putol ang paa niya. Hinayla niya ang kumot at nakakabit naman ang paa. Naalala niya ding sinaksak siya sa dibdib pero walang bakas ito sa kanyang dibdib. Panaginip lang yata yun, sabi ni Jinwoo. May mga taong nakasuot ang pumasok sa kwarto niya. Buti naman gising ka na. Sino kayo, sabi ni Jinwoo. Nagpakilala naman ang lalaki bilang si Woo Jin-chul bilang manager ng Hunter Association Surveillance Team. At ang isa naman ay si Kang Tashi. Ano kailangan niyo sa akin, sabi ni Jinwoo. Sa ngayon papuntahin muna natin ang doktor mo dito. Nagulat si Jinwoo dahil nalaman niyang 3 araw na siyang walang malay. Kinamusta niya naman kung ayos lang ba sila Mr. Song at Juhi.
Ayos lang naman daw sila pero, si Mr. Song ay nawala ng kamay at baka magretiro na sa pagiging hunter. Si Juhi naman ay na-trauma sa nangyari at nag-u-undergo ng psychiatric care. At maaari ding di na siya bumalik sa pagiging hunter. Naalala naman ni Jinwoo ang mga kasamahan niyang namatay sa loob ng dungeon. 6 na tao lang ang nakaligtas sa double dungeon na pinasukan niyo. Ang trabaho ng hunter ay talagang delikado, pero madalang ang trahedya na gaya ng nangyari sa inyo. At sa kasamaang palad, nang dumating ang mga miyembro ng White Tiger Guild pagkatapos alertuhan ng mga survivors, ikaw lang Song Jinwoo ang natagpuan nila sa loob. Ngunit walang bakas ng templo o statwa na sinasabi ng mga survivor. Pero andoon yun, di ka panipaniwala di ba? Meron bang kaunting pagkakamali sa kanilang report? Dahil di na namin natagpuan ang mga katawan ng namatay niyong kasamahan. Kung meron magiging kainahinala yun ay ang grupo nyo, pero ito ay teorya lamang sa aming parte. Song Jinwoo, nakaranas ka ba ng Second Awakening? Second Awakening, ang kapangyarihan ng tao ay nadidiscover sa unang awakening. At hindi yun mababago mula dun. Pero sa ibang hunter minsan nakakaranas sila ng Second Awakening, ito ay ginagawang sobrang lakas ng isang hunter, pwede silang mapunta agad sa A rank o S rank. Baka ako rin ganun, sabi naman ni Jinwoo. Ito ay mana meter, ilagay mo ang kamay mo dyan. Kung totoo ang kwento ng mga survivors sa nangyari, walang mababang level na hunter tulad mo ang makakaligtas doon. Wala man lang nakitang bakas ng nasabing halimaw. Pwede siya maging A rank o kaya naman S rank. Yun lang ang possible nangyari na si Jinwoo ay nakaranas ng Second Awakening. Lumabas sa mana meter ay 10. Anong lumabas? Kung na-awakened na ako, ano magiging rank ko? Patawad pero sa tingin namin nagkamali kami. Ang mga nakasuit ay umalis na. Kahit i-rank kaya umabot ng 70. Pang civilian lang ang number niya. Ang dungeon ay wala na at hindi na mapupuntahan pa. Paano kaya siya nakaligtas? Grabe, umasa pa naman akong magiging S-rank ako. Nagtataka ako bakit kaya di sila nagtanong tungkol sa bagay na ito. Siguro ako lang nakakakita nito. Sinubukan niyang hawakan yun pero nag-round siya. Naalala niya naman na lumabas din ang screen na ito matapos siya atakihin ng statwa. Si Gina naman na kapatid ni Jinwoo ay dumating. Kailangan mo ingatan ang sarili mo. Alam mo bang sobrang nag-alala ko sa'yo? Pasensya na, lagi ka na lang napupunta sa ganyang kalagayan tapos yung iba nagiging okay lang naman. Nag-aalala ko, gets mo ba? Masaya naman si Jinwoo dahil buhay pa siya. Sa susunod na may ganito pang mangyari, mag-quit na ako sa pag-aaral at magtratrabaho na lang. By the way, nakikita mo ba ito? Anong meron? Never mind, sorry na lang. Alam mo ba paano hanapin kapag may mga unread messages sa loob ng game? Paano mo ba mababasa yung mga ganon? Kailangan din ba nila gamutin yung ulo mo? Di ba palagi kang naglalaro ng games dati? Oo na, sa settings mo ay open ang message box mo, makikita ang mga unread messages mo. May lumabas namang panibago sa screen at nagsasabi daily quest strength training goal has arrived. Mukha namang ayos ka lang. Aalis na ako, sorry sa paghihintay Song Yi. Lumabas naman sa screen ni Jinwoo na kapag di siya nakapag-comply sa system siya ay magkakaroon ng penalty. Di naman maintindihan ni Jinwoo kung ano ibig sabihin ng mga lumalabas sa screen. Confirm, sabi ni Jinwoo at lumabas ang kanyang gagawin sa kanyang daily quest. 100 push-ups, sit-ups, squats at 10 kilometro running. Kapag di na kumpleto ni Jinwoo, eto siya ay magkakaroon ng penalty. Kung biro ito, hindi na ako natatawa. Na-hospital ako kaya wala akong lakas para gawin ang mga yan. Ano na ang nangyari sa taong yun? Si Song Jinwoo. Hindi nagpakita ng senialis si Song Jinwoo ng Second Awakening, Chairman Go. Ganun ba? Maswerte tayo diyon nagdulot ng dungeon break, pero parang may mali doon, ang daming mga tanong di masagot. Oo nga, wala pang nangyaring ganun sa mga nakarang kaso natin. Madami talagang misteryo sa mga dungeons. Sa tingin ko pwede natin markahan ito bilang espesyal na kaso at ilagay sa databank para pag-aralan pa ng mas maigi. Understood, sabi naman ni Jinchul kay Chairman Go. Mahabang araw na naman, sabi ni Jinchul. Gusto naman i-assign ng pulang buhok si Cha Hae-in bilang instructor ng mga B-rank sa raid. Ito ay magsisilbing training ng mga new recruits sa kanina lang guild. Kaya mo ba, sabi ni pulang buhok. Inisip naman ni Cha Hae-in kung magiging magaling ba siyang mentor sa mga bagong recruits. Pinayuhan naman siya ni pulang buhok na gawin lang ang normal niyang ginagawa sa laban at matutoto na ang mga manunood sa kanya. Ganun kakagaling, sabi niya kay Cha Hae-in. Ang Hunters Guild ang top 5 sa pinakamalaking guild sa bansa. Ang naipong kasanayan natin ay pwede nating palakasin. Kaya pagdating ng tamang panahon, handa na tayo. Sa gitna naman ng kalsada ay may lumabas na gate. Agad namang nilagyan ng harang at binantayan ito upang hindi galawin ng mga normal na tao. Ang screen ni Jinwoo ay lumabas habang tulog siya. Saktong 12 AM na at hindi nagawa ni Jinwoo ang kanyang daily quest. At nag-activate na ang kanyang penalty.
Nakaramdam ng lindol si Jinwoo at siya ay bumagsak sa kama. Pagmulat ng mata niya ay nasa ibang mundo na siya. Nagtataka si Jinwoo kung nasa panaginip lang ba siya. Sa likod naman ni Jinwoo may malaking centipede. At ang penalty quest niya ay isang survival kung saan kailangan niya makasurvive ng 4 na oras sa mundong ito. Di naman makapaniwala si Jinwoo sa nabasa. Ang centipede ay galit na galit. Pumasok ang nurse sa kwarto ni Jinwoo para i-check siya ngunit nawawala siya. Si Jinwoo ay tumatakbo palayo sa centipede. Wala siyang magawa kundi tumakbo hanggang maubos ang oras ng kanyang penalty. 2 oras pa ang kailangan niya tiisin at siya ay umiiyak na sa takot. Ang mga nurse naman ay hinahanap si Jinwoo na nawawala. Malapit na mag 4 AM tumatakbo pa din si Jinwoo habang umiiyak. Pagod na ako, sabi ni Jinwoo. Siya ay aabutan na ng centipede. 3 segundo na lang. Naubos na ang oras at si Jinwoo ay bumalik sa kanyang kwarto. Ang sama ng bagsak niya. At bigla lumabas ang screen at nagsasabing, penalty quest check. Si Jinwoo ay pagod at nawala na ng malay. Lumabas naman na may natanggap si Jinwoo na reward mula sa penalty quest. Nakita na siya ng mga nurse. Isang umaga si Jinwoo ay kausap si Gina at sinasabing mabilis ang paggaling niya at di na siya magtatagal sa hospital. Si Jinwoo ay palabas na sa kwarto. May kausap naman si Juhee at niyayaya siya sa isang raid. Ngunit hindi ito sumama. Sinabi naman ng kausap niya na nagising na si Jinwoo. Natuwa naman ito sa narinig. Agad pumunta si Juhee, natutuwa naman malaman ni Juhee na buhay pa si Jinwoo. May narinig na usapan si Juhee at napalingon din naman ito, nakita niya si Jinwoo pero blanko ang naging reaksyon at hindi na siya nakipagkita kay Jinwoo. 4 na araw na pala simula nang magising si Jinwoo sa hospital. At nalaman niya na paano gumagana ang system. Una, hindi lang imagination ang mga nakikita niyang screen. At kapag nakatapos siya ng daily quest, nakakatanggap siya ng 3 rewards. Nagbigkas si Jinwoo ng full recovery at nawala lahat ng kanyang pagod. Sunod naman ay ang ability points. Nakakapaglagay siya ng 3 points bawat araw sa napili niyang abilidad para palakasin. Ang pag-upgrade sa kanyang abilidad ay ginagawa siya mas malakas. At nararamdaman ko na ito, sabi ni Jinwoo. May nakukuha din siyang skills at may inventory screen din siya. Umikot talaga ang mundo niya sa nangyaring ito. Siya ay natutuwa dahil para lang siyang nasa loob ng game. Napatingin naman sa kanya ang tao dahil tumatawa at nagsisilite siya mag-isa. Ang kanyang huling daily reward ay isang random loot box. Ang loot box ay naglabas ng isang susi. Sa mga nakaraang araw ay puro bandages at ballpen lang nakukuha ko. Ngayon susi naman. Lumalabas na ang susi pala ay pwede magbukas ng dungeon sa napiling lugar ng system. Base sa naranasan niya ng mga nakaraang araw, siya ay tinutulungan ng system para lumakas. Sa isip ni Jinwoo ay binigay ng system ang susing ito para tulungan siyang lumakas. Sa balita naman pinapakita kung ano ang mga kalagayan ng mga gates at kung saan ito lumitaw. Dahil sa mga ilang gate na lumabas sa mga kalsada, makakaramdam tayo ng matinding traffic, sabi ng reporter. Binisita ni Jinwoo ang kanyang ina sa hospital. 4 years ago, ginigising ni Jinwoo ang kanilang ina. Dumating naman si Gina at tinanong kung anong nangyari. Ang nanay nila ay hindi nagigising. Lumalabas na may eternal sleep disease ang nanay ni Jinwoo. Ang sakit na ito ay lumabas simula nung nagkaroon ng mga gates. At sa 10,000 katao may isang tao ang apektado nito. May mga teorya na dahil ito sa tuloy-tuloy na pagka-expose ng mana. Ang tanging nagagawa lang ng modernong paggagamot ay ang panatilihin silang buhay. Si Jinwoo ay nagpupush up. At naalala ang kanyang nakaraan. Nagtratrabaho si Jinwoo sa construction site. Binitawan niya ang sako at napatingin sa kanyang mga kamay. Sinubukan niyang mag-apply para maging hunter at natanggap naman siya. Masaya naman si Jinwoo dahil natanggap siya at may pagkakataon na silang bayaran ang mga gastusin sa hospital. Nag-aalala naman si Gina dahil delikado ang pagiging hunter. Kaya sabi naman ni Jinwoo, si Jinwoo ay natambas sa harap ng mga goblin. May tumulong naman sa kanya para talonin ang mga ito. At sinabihang siya pabigat na i-rank. Determinadong lumakas si Jinwoo at nilagay ang daily reward points niya sa strength. Hapjeong Station, dito ang location na pwedeng gamitin ng nakuhang susi ni Jinwoo. Handa na ako, may tiwala akong makakatakbo ako kung kinakailangan. Kung naging delikado na ang sitwasyon, tatakbo lang ako tulad ng dati. Nilabas na ni Jinwoo ang susi at may lumabas na susian. Ginamit niya ang susi dito at siya ay nakagawa ng panibagong gate. You have entered in Instance Dungeon. Ang gate naman ay nagsasara. Sinubukan ni Jinwoo lumabas pero di na siya makalabas. May ibang tao namang lumabas sa gate at lumusat ito. Napagtanto naman ni Jinwoo na siya ay nasa hiwalay na dimension. Ang Instance Dungeon ay hindi ordinaryong dungeon. Naiinis si Jinwoo dahil di na siya makakalabas kung gugustuhin niya. Para makalabas kailangan niya talunin ng dungeon boss o kaya naman gumamit ng teleportation stone. Wala naman idea si Jinwoo sa teleportation stone.
Ang natitirang opsyon na lang sa kanya ay talunin ng dungeon boss. Kinakabahan si Jinwoo dahil hindi man lang siya makatalo ng E-rank Magic Beast noon. At ngayon mag-isa siyang mag-clear ng dungeon. Hindi niya alam kung kaya niya ba tumuloy mag-isa. Pero wala siyang ibang pagpipiliin kaya naman tumuloy na siya. Anong gagawin ko, bigla akong nawala ng tiwala sa sarili ko. Lumitaw na ang mga goblins sa harap ni Jinwoo. Nagulat siya dahil 3 ang nagpakita. Sumugod na ang mga goblins sa kanya. Naalala niya naman ang nakaraan, sinaksak siya ng goblin. Nakakailag si Jinwoo sa mga atake. At kahit papano nagagawa niyang depensahan ang kanyang sarili. Walang nagagawa si Jinwoo kundi puro sangga at iwas. Natanggal ng isang goblin ang kanyang bag. Nagpas siya naman umatake si Jinwoo sa mga goblins at nagawa niya itong mataan ng direktang tama. Nagpatuloy ang makulit na goblins sa pag-atake. Pero si Jinwoo ay nagkaroon na ng tiwala sa kanyang sarili para umatake at hiniwa ang huling goblin sa 2. Ramdam niya na ang pagbabago sa lakas niya. Bigla namang may lumabas sa wolf sa likod niya. At nasira nito ang armas ni Jinwoo. Nararamdaman niyang mas malakas ang wolf kesa sa mga goblin kanina. Hindi siya makagalaw. At naalala ang higanteng statwa. Sumugod na ang wolf at nadaplisa niya si Jinwoo. Naisip naman niya kung patuloy siya masusugatan, mamamatay siya dahil hindi siya makakapag-heal dahil wala siyang healer na kasama. Sumugod na ulit ang wolf. At sana mag-subscribe kayo, maraming salamat po. Si Jinwoo ay kaharap ang isang Lycan. At wala siyang anumang hawak na sandata. Umatake na ang Lycan at naiwasan naman ito ni Jinwoo. Pinatigas ni Jinwoo ang kanyang kamao habang iniisip na, hanggang kailan ako matatakot? Di ako mamamatay. Umatake na si Jinwoo, at sinuntok ang Lycan. Tumilapo naman ang Lycan sa suntok na binigay ni Jinwoo. Nilagay ko ang mga ability points ko sa strength, ito ba ang resulta noon? Pero ang beast na ta ay mas malakas pa rin sa akin. Sumugod ang Lycan at pinagsusuntok naman ito ni Jinwoo. Nagtataka naman si Jinwoo kung bakit di na gumagana ang kanyang atake. Umiwas muna si Jinwoo. Iniisip ni Jinwoo kung anong gagawin. Hindi ko kaya ito nang ako lang mag-isa. Kaya naman si Jinwoo ay tumakbo. Wala akong kasama o kaya kahit healer lang sana. Bag ko na lang ang meron ako. Kung meron lang sana akong sandatang may magic power. May naalala naman si Jinwoo. At nagsabi ng inventory. Pasugad na ang Lycan at may binunot namang espada si Jinwoo sa inventory. Kaya naman nagawa niyang mahiwa ang Lycan. Di alam ni Jinwoo kung paano nagkaroon ng weapon sa inventory niya. Sa pagkakaalala ko, sabi ni Kim 3 milyon ang ganito niyang espada. May lumabas namang Steel Fang Lycan defeated at leveled up sa kanyang notification. Ang klase ng sandata na hindi ko dati mabili, gagamitin ko ito ng mabuti. Naramdaman ni Jinwoo na nawala na ang sakit sa sugat niya sa pisngi kanina. May 2 Steel Fang Lycan na naman ang dumating. Pero di natakot si Jinwoo sa kanila dahil may sandata na siya. Ngunit di niya ito mabunot mula sa pagkabaon neto. Pasugad na ang mga Lycan. Nabunot naman ni Jinwoo ang espada sa tamang oras para atakihin ang mga sumusugod. Ngunit ito ay nasangga ng Lycan gamit ang kanyang bibig. Sinipa naman ito ni Jinwoo at sinabing, kakakuha ko lang netong espadang ito. At nahati niya ang ulo ng Lycan. Kumpara sa naranasan ko, hindi na rin masama ang pinapakita niyo, sabi ni Jinwoo. May natitira pang isang Lycan ngunit ito ay tumakbo sa takot kay Jinwoo. Umupo naman si Jinwoo para magpahinga. At nalamang nag-leveled up siya. Di naman yan nagbago nung gumagawa ako ng daily quest. Alam ko na, dahil siguro nasa totoong laban na ako, sabi ni Jinwoo. Nag-heal na din yung sugat ko kanina. Nadagdagan din ng tig-1 points ang stats ko. 5 points din yun. Sa daily quest 3 points lang nakukuha ko. Mukhang mas maganda ang makipaglaban. Ano kaya magagawa ng dagdag 1 points sa mga stats ko? Ang lakas ko ay ramdam na ramdam ko kahit nasa 32 points pa lang ako, napakagaana ng katawan ko. Ang points na nakukuha ko ginagawa talaga akong malakas. May mga essence stones kaya itong mga ito, item ang nakuha ko. Napaka-weird talaga ng mga nangyayari sa akin. Kung ganun magkaiba ang mga ito kumpara sa mga magic beast. May store din, sinabi ni Jinwoo ay buy. Ngunit mukhang mababa pa ang level niya para dito, sinabi naman ni Jinwoo na sell. At nabenta na ang Lycan Fang ng 20 gold. Mukhang E-rank dungeon itong napasukan ko, sabi ni Jinwoo, kaya sa palagay ko maliit na halaga lang ang 20 gold. Kinuha na ni Jinwoo ang espada, di ako makakaalis kung di ko matatalo ang boss. Makakalabas ako gamit ang teleportation stone pero di ko alam kung saan kukuha ng ganun. Kung magtatagal ako dito mauubusan ako ng pagkain. E-rank dungeon o hindi, pakiramdam ko di ko matatalo ang boss. Siguro kung magpapalevel up muna ako baka kayanin ko. Sana di ako mamatay bago mangyari yon. Nagbalik naman ang Lycan at may kasama pa itong mas marami, di na ako pwede matakot, alam ko na kung ano pakiramdam ng mamatay. Sumugod na ang mga Lycan. Sumugod na din si Jinwoo.
Si Jinwoo ay porsigidong matalo ang mga Lycan. At sila ay pinapaslang pa isa-isa. Di ako magpapatalo ng ganun kadali, alam kong ganun din iniisip nyo. Makokonsensya ako kung mapapatay ko kayo agad ng mabilisan, sabi naman ni Jinwoo habang nakangiti. Maglaban na tayo, sabi ni Jinwoo. Si Jinwoo ay tinatapos ang mga Lycan ng walang kahirap-hirap. At naglo-leveled up ng sobrang dami. At sinasabi na kung papalakasan ako ng system na ito, susundin ko ito. You have acquired title, Wolf Assassin. Sa labas may gate na binabantayan. Sana matanggal na agad yan ng mga hunter. Si Jinwoo ay napagod sa pakikipaglaban sa mga Lycan. At malapit na rin masira ang espada niya. Kahit ang mga mamahaling sandata ay nasisira rin pagkatapos ng ilang dungeon raids. Siguro pwede na ako tumigil dito. Nakatanggap naman si Jinwoo ng passive ability bilang Wolf Assassin. Ito ay nagbibigay ng 40% sa lahat ng abilidad laban sa mga animal types na halimaw. Si Jinwoo ay nakakuha ng teleportation stone mula sa mga item drop ng mga Lycan. Pwede na siguro ako huminto. Pero baka di na ulit ako magkaroon ng ganitong tsansa para lumakas ng ganito kadali. Di ko alam ang mangyayari sa dungeon na ito kung sakaling gagamitin ko na ang teleportation stone. Baka mawala din itong dungeon. Kahit anong mangyari talaga napupunta ako sa mga sitwasyon na di ko alam ang mga nangyayari. Aabante ba ko o aatras na lang? Si Jinwoo ay nagpatuloy sa dungeon. May tumawag kay Juhi. Ito ay ang Hunter Association. Sinabihan nila si Juhi na mayroong dungeon break na nangyari. Sinabi naman ni Juhi na malapit lang siya sa nasabing pangyayari. Bumubuo na kami ng mga hunters para talunin ng boss pero kulang kami sa healers. Naalala niya naman saglit si Jinwoo. Naiintindihan ko, sabi naman ni Juhi. Si Jinwoo naman ay nagiging mas malakas pa at pinapaslang ang lahat na makitang halimaw. Mukhang malapit na masira ang sandata ko. Si Jinwoo ay pagod na naman. At napansing nagbago na ang kulay na nakalagay sa mga Lycan, nalaman niya na ang white sa pangalan ay mas mahina sa kanya. Sumunod naman ang orange na medyo malakas. At red naman ay sa mga kalaban na mas malakas pa sa kanya. Kanina red pa ang mga Lycan para sa kanya. Pero ngayon ay kulay white na lang ito dahil lumakas na siya. Sa kasalukuyang lakas ko, pakiramdam ko di pa rin sapat ito para talunin ang kalaban sa ibaba. May kalaban dyan at kinikilabutan ako. Di ko nakikita pero nararamdaman ko. Si Jinwoo ay nasa level 15 na, at nasa 45 ang strength points niya at 24 naman sa ibang abilidad. Di ko alam kung kailan masisira ang espadang ito. Si Jinwoo ay naglakad na paibaba. Ganito ba talaga kahaba ang hagdan dito? Si Jinwoo ay nasa ibaba na. Ang alam ko di naman ganito ang stasyon dito, sabi ni Jinwoo. Mula sa malayo may pasugad kay Jinwoo at sobrang bilis nito. Naharang ni Jinwoo ang pag-atake ngunit naputol naman ang kanyang espada. Kahit nag-level up na ako ng sobrang dami, bakit ganon? Ano kayang kulay? Orange. Ikaw siguro ang boss dito sa dungeon na ito. Mukhang sobrang tibay ng balat ng halimaw na ito. Siguradong walang tsansa na mahiwa ko yan. Sumugod na ang serpent at sinubukan naman ni Jinwoo mag-counter-attack. Ngunit di gumagana ang sandata niya. Kailangan ko mahanap ang kahinaan nito, sabi ni Jinwoo. Pero ano gagawin ko sa ganito kakapal na armor? Sumugod pabalik ang serpent at naiwasan ito ni Jinwoo. Natamaan si Jinwoo at tumalsik sa tubig. Sumunod naman sa kanya ang serpent at lumangoy ng mabilis si Jinwoo. Natamaan na naman si Jinwoo. Binato siya ng train at naiwasan naman ito ni Jinwoo. Iniisip ni Jinwoo kung kulang pa ba ang lakas niya para talunin ang serpent. Gaano ba kalakas ang kailangan ko para di na ako latin ng iba, sabi ni Jinwoo. Siya ay inatake ng serpent, ang pinakamahinang hunter sa buong sangkatauhan. Yun ang naririnig kong tawag nila sa'yo, sabi ni ng lalaki. Oh, sabi ni Jinwoo, di ako makapaniwala kung gaano kaisip bata ang mga taong yun, sabi ni Mr. Song. Gawin mo lahat ng makakaya mo, patunayan mong mali sila, sabi ni Mr. Song. Oo, naiintindihan ko, sabi ni Jinwoo. Nasaangga ni Jinwoo ang pag-atake pero di siya tinitigilan ng serpent. Natamaan siya ng direktang tama at inipit siya sa pader. Sa lakas ng puwersa nasira ito at tumilapon na naman siya. Inaasar nila ako kasi mahina ako. Nahihiya ako sa sarili ko, gets mo ba? Di ako maliligtas gamit lang ang mga yun kaya kailangan ko lumakas. Kaya naman napunta ko sa ganito kalayo. Tumalon at kumapit si Jinwoo sa serpent pero pinatalsik lamang ito. Si Jinwoo ay bumagsak ng malala. Ngunit kaya pa din niya na lumaban. Kailangan kong mas lumakas. Umatake na naman ang serpent. Kumpara sa bagay na yon. Kumpara sa takot na naramdaman ko noon. Walang sinabi ito. Inatake ni Jinwoo ang serpent at naipit ang espada sa serpent. Ginamit niya ito para tumalon papunta sa leeg ng serpent. Nilalagay ko lagi ang points ko sa strength. Kaya naman kaya ko gawin ito. Kumapit ng mahigpit si Jinwoo sa serpent at hinigpitan ni Jinwoo ang kapit sa serpent. Sinubukang tanggalin ng serpent si Jinwoo pero hindi ito gumana.
Binigay na ni Jinwoo ang kanyang buong makakaya para masakal at matalo ang serpent. At di na nagtagal di na kinaya ng serpent at bumagsak na ito. Masaya naman si Jinwoo dahil natalo niya ang serpent. Mukhang lumakas na nga ako. You have defeated King of the Swamp. Blue Venom Fang Kasaka. May natanggap din siyang astig na kutsilyo sa mula sa napaslang niyang serpent. At ito ay gawa sa fangs ng serpent. May nakuha din siyang venom. Dahil ang boss ay natalo na babalik na sa orihinal na anyo ang dungeon. Si Jinwoo ay nakabalik na sa kanyang mundo. Pagkalabas niya nagtataka siya kung anong oras na at bakit walang tao sa paligid. Binalaan naman siya ng sundalo na di siya pwede pumunta sa direksyon na yan. Teka lang, hunter ka ba? Sabi ng sundalo. Oo, hunter ako, sabi ni Jinwoo. Pasensya na kung ganon. Hayaan mo akong ituro ang daan sa labanan. May nangyari ba? May dungeon break ba? Oo, at ang boss na lang ang natitira. Nararamdaman ko nandoon ang boss. Sa lugar naman na kung saan ang boss. Maraming tao ang nanunood sa laban. Healers, mag-focus kayo mag-heal sa tank, di mo na kailangan sabihin yon. Anong ginagawa niyong mga damage dealer? Matibay ang depensa ng halimaw na yan. At kulang tayo sa hunter na gumagamit ng magic. Si Jinwoo naman ay di makapasok sa dami ng tao sa harapan. Ang baba ng ranks nila, sabi ni Jinwoo. Nakikita kong may 2 D rank at 8 E rank. Ang isang D rank ay tank kaya naman di nila matapos ang laban. Ang healers nila ay 2 D ranks at 1 B rank. Nakilala naman ni Jinwoo ito. Si Juhi pala ang isang healer. Kailangan mo tumulong, di ba B rank healer ka? Sabi ng isang hunter. Nag-umpisa na mag-cast ng healing magic si Juhi, pero naalala niya ang nakaraan at nawala siya sa focus. 1 week na rin. Pero di pa rin siya okay, sabi ni Jinwoo. Di ko siya masisisi, ganun din naman ako. D rank boss lang ito. Mas mahina pa ito sa kinalaban ko kanina. Si Jinwoo ay bumwebuelo para umatake. Mauubos tayo sa ganitong sitwasyon, di natin kaya ito kung walang darating na may mataas na rank. Kung matatanggal nila ang depensa ng halimaw, mananalo sila. Ibabato ni Jinwoo ang espada sa halimaw. At ito ay tumama ng direkta. Wala na siyang depensa, sagodin na natin, sabi ng mga hunter. Natalo na nila ang halimaw, salamat kay Jinwoo. Nagtataka naman ang isang hunter kung ano ang nakasira sa depensa ng halimaw. Hindi kami yun, di man lang kami nakakagawa ng damage kanina. Ano ang bagay na lumipad kanina? Nakita niya naman ang putol na espada. Isang boss na 10 tao di man lang magisgasan. Napabagsak ng ganyan lang? Excuse me, nakita mo ba ang bumato ng putol na espada na yon? Yung hunter na nandoon, sabi ng sundalo. Napakalakas niya, sabi ng hunter. Nakita naman nila siya mula sa malayo habang nakatalikod. High rank hunter ba siya? Napaka-solid ng muscles ni Jinwoo sa braso. Di ko inakalang isang atake na lang pala ang golem na yon. Siguradong napahina na nila ito ng husto bago ako umatake. Kahit sa malayo nakilala naman ito ni Juhi bilang si Jinwoo, kaya naman mag-like at subscribe ka na. Nakita mo na ba siya? Oo naman, yung E-rank ang tinutukoy mo, di ba? Si Jinwoo naman ay nagpupush up. Siya ang pinaka may magandang katawan sa lahat ng nakita ko. Di siya ganun kagwapo pero cute siya. Di siya ganun kalaki pero kapag nakita mo ang katawan niya mapapawaw ka talaga. Di ko pa siya nakita, di siya kapansin-pansin noong una. Pero lagi siyang nag-e-exercise at nagkaroon ng magandang katawan. Seryoso ka ba? Di naman pwede mangyari yun agad. Ang nurse ay pumasok sa kwarto ni Jinwoo at nagulat sa nakita. Pasensya na, sabi ni Jinwoo. Pasensya na din. Ang ganda ng mga muscles niya, sabi ng nurse. Dati na bang ganyan ang katawan niya? May kailangan ka ba sakin? Oo nga pala, madi-discharged ka na ngayong araw, kamusta naman ang pakiramdam mo? Maayos naman ako, salamat. Paalis na si Jinwoo at ang babae naman ay na-blush. Teka lang, pwede ko bang makuha ang cellphone number mo? Gusto mo ng cellphone number ko? Oo, kung okay lang. Siguro para sa test result pagkatapos ko ma-release. Okay, sige. Magandang araw sa lahat. Andito ako ngayon kasama ang ating special guest. Magandang araw, ako si Beck, you know. Mr. Beck, sobrang busy mo sigurong tao dahil isa ka sa mga 7 rank S hunters sa bansa natin. Ano ang klaseng buhay ng isang hunter kapag wala kayo sa loob ng dungeon? Magandang tanong yan, maraming pagsasanay. Kailangan sanayin ang kakayahan araw-araw. Kapag di kami magsasanay, pwede ding hamina ang instincts namin sa pakikipaglaban. Araw-araw talaga? Kung ganun, sobrang hirap. Noong bumbero pa ako, may training habit na ako. Dahil kung di ako magsasanay, pwedeng ikapahamak ng mga kasamahan ko yon. Yun ang dahilan kaya naman lagi akong nagsasanay. Si Gina naman ay kumakain habang nanonood ng interview sa TV. Naku, malalit na ako. Good morning, Gina. Aga mo naman magising, Jinwoo. Aalis na ako. Ingat ka papuntang school. May tira pa sa fridge kagabi. Nagwa-workout ka ba? Kunti lang naman. Tumangkad ka din, nakatulong ba ang pag-e-exercise mo dyan? Siguro tumatangkad talaga ang mga lalaki kahit matanda na sila. Alis na ako. Huwag mo kalimutan ang payong mo.
Maaraw naman ngayon tsaka pampabigat lang yan, di mo masasabi baka umulan mamaya. Wag na, mas maganda na ito kesa naman umulan pa mamaya. Oo na, sige na aalis na ako. Paalam ingat ka, mamaya ko na gagawin ng pagtakbo. Muscles ba dahil sa stats ko? Siguro kung maglilibil up ako pa ako baka maging bodybuilder na ako. Di ko pa nagagamit ang mga points ko noong nakaraang araw. Si Jinwoo ay may 12 points pa na hindi niya nailalagay sa kanyang ability. At pinag-aaralan niya kung paano niya aayusin ito. Nakapagpas siya na si Jinwoo. May tumawag naman sa cellphone ni Jinwoo. Ito pala ay naniningil ng renta para sa kanilang apartment. Di ko alam kung reawaken ang itong nararanasan ko, pero madali ko na ngayon matatalo ang mga goblin, kaya naman di na problema ang renta ng apartment. Si Jinwoo ay naghahanap ng pwede salihan na raid. Para magkaroon ng magandang kita kailangan ko sumama sa mga higher rank raids. Pero walang tatanggap sa tulad kong i-rank lang. Magpa-check kaya ulit ako kung gaano ako kalakas. Kung tataas ang rank ko pwede akong makapasok sa higher rank gates, o kaya naman mas kikita ako kung mas makikilala nila ako. Mas sisikat ako dahil napaka-rare ng mga taong nagre-awaken, di pa ako nakarinig ng hunter na nagli-level up at patuloy na lumalakas. Kaya naman mas lalo nila akong paghihinalaan. Siguradong pagkakaguluhan nila ako. Ayaw ko ng ganun, hanggang sa kaya ko na depensahan ng sarili ko at malaman kung ano pa ang kayang gawin nitong kapangyarihan na ito. Nagulat si Jinwoo sa nakita sa cellphone. Natapos na ni Jinwoo ang kanyang daily quest. Kukunin na sana ni Jinwoo ang daily reward niya kaso tinawag na siya ng mga makakasama niya sa raid. Ako si Hwang Dong-so, ako naman si Sung Jinwoo. Rank ka diba? Oo, kilala ko siya, sikat siya. Sa pagkakaalala ko, Weakest Hunter of All Mankind ang nickname niya. Seryoso ka ba? Tigilan nyo na yan. Pasensya ka na sa mga kasama ko. Ayos lang yon, i-rank lang ako, hindi ba ako makakaabala sa inyo? Hindi naman, pasok ka naman sa requirements. Sinabi ko na sa phone, pero para ma-confirm, ito ay isang C-rank dungeon at kailangan namin ng 8 na tao para makapasok. Ang kalahati sa atin ay C-rank. Di ka makikipaglaban kaya di ka namin bibigyan ng kahit anong makukuha sa loob. Pero bibigyan ka namin ng 2 milyon para sa pagsama. Tinignan naman ni Jinwoo ang ranks nila sa pamamagitan ng kanyang unique skill at sila ay may 4 na C-ranks at 2 D-ranks. Naiintindihan ko, anong bang kailangan kong gawin? Tulungan mo lang kaming dalhin ang mga gamit namin, mga ekstrang damit at ekstrang mga sandata at first aid kits. Gagawin niyo ba ito ng walang healer? Alam mo naman kung gaano kahirap makahanap ng healer. Sa tulad naming mga independent na parties, ginagawa talaga namin ang mga raids namin ng walang healer. Squads na puro tank at damage dealers, parang alanganin. Naguguluhan ako bakit wala silang healer. Pwede mo na pirmahan ang kontrata. Nabasa ni Jinwoo na wala silang paninindigan kung may mangyari sa kanya sa loob ng dungeon. Pero pinirmahan pa rin ito ni Jinwoo. Ako si Eugene Ho, 21 years old, D-rank. Andito din ako bilang extra para sa team nila. Napakaganda naman ang gear niya. First time mo ba ito sa C-rank dungeon? Oo, sabi ni Jinwoo. Ayos lang yan, akong bahala sa'yo, sabi naman ni Yu. Mukhang mabigat ang dala mo, magiging okay ka lang ba? Salamat pero kakayanin ko naman ito. Mas bata ako sa'yo kaya naman huwag ka na maging formal sa'kin. Sige, narinig mo na ba ang balita tungkol sa presidente ng site na ito? Umalis siya sa bansa at tinangay ang 900 billion. At ngayon pinaghahanap na siya ng mga investors niya. Pasensya na napakadaldal ko, sila ay nasa harap na gate at ito ay mas malaki kumpara sa ibang gates. C-rank dungeon ba talaga ito, sabi ni Yu. Na-check na ito ng asosasyon ng ilang beses kaya walang duda na C-rank dungeon lang ito. Ang laki ng gate na ito, magiging okay lang kaya tayo? Di importante ang laki ng gate. Magic power na lumalabas sa gate ang sinusukat nila para ilagay ito sa rank nito. Ang B-ranks at mas mataas pa ay inaasikaso ng mga malalaking guilds, sabi ni Jinwoo. Ang dami mo namang alam, sabi ni Yu. Medyo matagal na din akong hunter, sabi naman ni Jinwoo. Pero di pa ako nakapasok sa C-rank dungeon noon, sabi ni Jinwoo. Lahat kayo sundan niyo ako. Nag-ready naman si Yu at tinawag na si Jinwoo. Q1, kailangan natin ng ilaw. Naglabas naman ito ng umiilaw na bola para makita nila ang paligid. Nagtataka sila kung bakit walang magic beast at sobrang dilim. Karamihan ng delikadong dungeons maraming glowstones, sabi ng leader. Sa dilim ng lugar naalala naman niya ang tunnel na pinasok nila noon. Ano yung glowstones, sabi ni Yu. Ito ay bato na umiilaw sa mga dungeons, sabi ni Jinwoo. Sila ay nakarating sa lugar na maraming butas sa paligid. May mga dungeon ba talagang walang magic beast, sabi ni Yu. Tumahimik ka muna, sabi ni Jinwoo at nakinig ng mabuti. May mga monster dito pero di pa sila lumalabas, sabi ni Jinwoo sa isip niya. Maghanda kayo, sabi naman ng leader. Anong klaseng beast ang naa-attract sa liwanag at susugod ng sobrang dami? Napagtanto ni Jinwoo na insect-type beast ang makakalaban nila at sinabihan niya ang mga kasama niya. Kinabahan naman ang mga kasama niya.
Sila ay naghahanda sa parating na mga kalaban. Gulong-gulo sila sa naririnig, pugad ba nila ito? Pinakikinggan namang maigi ni Jinwoo ang mga insekto. Sa taas natin sabi ni Jinwoo, parating na ang mga insekto. Nagpakawala naman ng light magic ang lalaki. Kukunin ko ang atensyon nila. Okay sige sabi naman ng kasamahan niya. Dito ka lang sa tabi ko Jinwoo. Lumapit kayo sakin sabi ng leader. Na-attract naman ang mga beast sa kanya. Isang taunt skill sabi ni Jinwoo. Nagpatuloy sila makipaglaban sa mga beast. At nagpapakita ang grupo nila ng magandang coordination sa pakikipaglaban. Napansin naman ito ni Jinwoo. Mukhang magkakasama na ang mga hunter na ito ng matagal, napakagaling ng coordination nila sabi ni Jinwoo. Si Yu maganda ang kanyang gear, pero kulang pa siya sa skills. Nagpapasikat naman ito kay Jinwoo. Parang may mali dito sabi ni Jinwoo. May isang beast ang papunta kay Jinwoo. At sinipan niya lang ito ng walang hirap. Naubos na nila ang beast sa lokasyon nila. Magaling, kolektahin na natin ang Essence Stone at hatiin natin ito sa 7. Kinolekta na nila ang mga Essence Stones. Malaking tulong ka kanina kung hindi mo napansin yun maaring may nasaktan pa sa atin sabi ng leader. Paano mo nalaman na manggagaling sila sa itaas natin? Instinct sabi naman ni Jinwoo. Matalas ang instinct mo, talagang malaking tulong yan kanina. Leader tignan mo ito, hindi ito inatake ng espada o kaya ng magic. May iba pa sa paligid. Mukhang may iba pang beast dito na mas malakas pa dito ang tumapos dito. Nakita mo ba paano ko tinalo ang beast kanina? Oo, mukhang mamahalin yang gear mo Yu. First raid ko ito at binilhan ako ng tatay ko ng ganito. Hindi ako sigurado kung bakit pero kailangan natin mag-ingat sabi ni Jinwoo. Sa building ng White Tiger Guild, may mga nag-eensayong mga hunter. At biglang nayanig ang lugar. Nagulat naman ang isang lalaki. Huwag kakabahan ganyan talaga dito sabi naman ng isang lalaki. Kagagawan pala ito ng guildmaster na si Yuno. Ang isang malaking bloke ng bato ay nasira sa isang suntok lamang. Pakilinis naman ito sabi ni Yunho. Mahirap siguro buhatin lahat ng yan sa sobrang lawak ng dungeon na ito. Sigurado ka bang ayos ka lang Jinwoo? Ayos lang naman, ang bayaran ako ng di nakikipaglaban ay siguradong magandang kasunduan. May gumugulo sakin sabi ni Jinwoo. Magaling sila sa laban pero walang healer. Kumukuha lang sila ng ekstrang tao para maabot ang kota na 8 members sabi ni Jinwoo sa isip niya. Nagtataka naman sila dahil isang uri lang ng beast ang nakakalaban nila. Di nagtagal nakakita na sila ng kakaiba, mga sapot ng gagamba. Sila ay pumasok na at hinihinala nila na ito ay papunta na sa boss chamber. Sila ay nakarating na kung saan napakaraming mana crystals. Ang mana crystals ay mas mura sa essence stones pero sa dami nito siguradong aabutin ito ng maraming bilyon. Leader sigurado kahit kapatid mo maiinggit kung nalaman niyang nakakuha tayo ng ganitong jackpot. Hoy wag mong banggitin ang kapatid niya. Dongso sabi ko naman sayo, di ka palaging tama. May bagay din kung saan ako magaling. Gagamitin ko ito para palakihin pa ang strike team ko. Jinwoo patingin ang kontrata mo. Medyo magaling ako sa mga ganyan. Pwede ba ako magsalita? Sabi dito sa kontrata ni Jinwoo hindi siya makakatanggap ng kahit ano sa item drops. Dahil hindi item drops ang mga mana crystals na ito. Hindi ba natin pwede hatiin ito sa 8? Okay sige hatiin natin ito sa 8, naiintindihan ko naman. Pero kailangan muna natin asikasuhin yan. Alam kong alam mong kapag natalo na natin ang boss magsasara na ang dungeon. Kailangan muna natin minahin ang mga mana crystals bago labanan yan. Buti na lang tulog yan, magkakaroon pa tayo ng oras para minahin ang mga crystals. Chujin saan ang gamit? Di ko nadala boss, di ko naman inaakalang may ganito karaming mana crystals dito. Dala ko yon pero nasa sasakyan ko. Pasensya na pero kayong dalawa pwede bang dito muna kayo para magbantay? Kukunin lang namin yung mga gamit pang mina. Pero boss chamber ito delikado dito. Huwag kayong mag-alala tulog naman yan hindi yan basta majay gising basta wag nyo lang guluhin. First raid mo ito di ba, Yu? At ito rin ang first C-rank dungeon ni Jinwoo, kaya magtiwala kayo sakin. Sige na aalis na kami para makabalik kami ng mabilis. Kung ganun magpapahinga muna kami dito. Sa patakaran kailangan ng 8 members para pumasok sa C-rank dungeon. Minus ako at si Yu, may 6 na lang sa team. Sinabi niya kanina lahat ng raids nila 6 lang sila. Ibig sabihin ginagawa na nila ito dati pa. Kaya ibig sabihin dapat sa ngayon pa lang, dapat may mga regular na miyembro na sila para maabot ang 8 members quota. Q1 isarado mo na ang daan. Ang daan palabas ay naharangan ng mga guho. Frenidor ba nila tayo? Sabi ko na nga ba, ang mga gagi na yon. Sa ganitong linya ng trabaho, pwede ka makakatagpo ka ng mga baluktot mag-isip. Dahil walang CCTV sa lugar minsan may namamatay na hunter sa loob dahil sa kapwa nila hunter. Papatayin nila tayo ng dahil lang sa mana crystals. Dapat di ko na sinabi ang tungkol sa kontrata. Sa lakas ng pagsabog nagising ang higanteng gagamba. Sa likod ka lang Jinwoo kaya ko na ito. E-rank at D-rank hunter lang kami ibang level na ito. Ang gagamba ay galit na galit dahil Jin Aisang siya.
Naalala ni Jinwoo ang nakaraan. Ibang level. Binabawi ko na ang sinabi ko. Binitawan ni Jinwoo ang mga dala niya at handa na siya makipaglaban. Anong ginagawa mo, sabi ni Yu. Nilabas na ni Jinwoo ang dagger niya at handa na talunin ang boss. Kaya naman mag-like at subscribe ka na. Lumabas na ang grupo ng mga traidor. Kailangan ba natin gawin pa ito, Mr. Dongsuk? Pwede naman tapusin na natin lahat ng nandoon. Wala ka bang utak? Kung nilabanan natin sila doon magigesing ang gagamba at wala na tayong mana crystals. Sigurado na ang katapusan nila doon, walang tsansa na makaligtas ang isang pinakamahina at isang D-rank na first-timer doon. Pag nakain na sila mabubusog na ang gagamba at matutulog ulit yon. Kailangan ko ba ulit pasabugin ang tunnel kanina para makapasok tayo? May mga tunnel sa itaas, doon tayo dadaan. Magandang plano, Mr. Dongsuk. Sa tingin mo ba tulog na yung gagamba? Kung hindi pa tatapusin na natin ang gagambang yon. Nakita niyo yung gear ni Jinho, diba? Yung espada at panangga palang siguradong ilang daang milyon na yon. Kung hindi tayo makakakuha ng maraming mana crystals, kukunin na din natin yung gear niya. Titignan ko kung sino ba ang sobrang yaman na batang yon. Masama naman kung hindi tayo pupunta sa funeral niya. Napakalakas ng pagsabog kanina, siguradong gising ang gagamba sa ginawa ko. Q1, sa tingin mo kaya mo tapusin mag-isa ang boss na yon? Syempre walang chance sa boss, kahit tayo mahihirapan sa boss na yon. Kaya naman wala talagang tsansa na makaligtas ang dalawang batang yon. Galit na galit ang gagamba sa dalawa dahil sa paggising sa kanya. Jinwoo, kailangan mo maging at least D-rank para makatalo ng C-rank dungeon boss. Wala kang tsansa na matalo yan, Jinwoo. Subukan na lang natin maghanap ng iba pang paraan para makatakas. Siguro tama nga siya na reawakened ako pero mahina pa rin ako. Ang Blue Fang Kasaka na natalo ko noon siguro nasa D-rank lang yon. At ang golem naman malamang D-rank din o kaya mas mababa pa. Ang boss na siguradong mas malakas sa kanilang lahat. Pero di ko ramdam ang takot sa katawan ko para sumuko na lang. Lumakas na ako para labanan ng C-rank dungeon boss na ito. Ngumiti si Jinwoo at sinabing level 18 na ako ngayon. Si Jinwoo ay sumugod na sa boss at nagpakita ito ng pambihirang bilis. Nagulat naman si Jinho sa nakita niyang ginagawa ni Jinwoo. Si Jinwoo ay nagsu-super saiyan, at sinabing ngayon palang mag-uumpisa ang totoong laban. Isang napakahabang araw na naman, sir. Gobyerno, media, at mga organisasyong konektado sa research, at ang walang katapusang meetings ay nag-uumpisa ng pag-oran ako. Si Jinwoo ay nagpapakita ng bilis sa pag-iwas sa mga atake ng boss. Sinubukan niya itong atakihin ngunit matigas ang balat nito. Napakalakas patay ako kapag tinamaan ako noon. Tuloy pa din ang laban. Hindi makapaniwala si Jinho na i-rank lang si Jinwoo. Ano nangyayari sa kanya? Penike niya ba ang rank niya? May mga narinig ako noon, may mga hunter na nakokontrol ang magic power nila at penipeke ang rank nila. Sila ay kilala bilang false rankers, karamihan sa kanila pumapatay lang para sa ikasasaya nila. Natakot si Jinho kay Jinwoo. Ano bang ginagawa ko dito? Daddy help me, sabi na lang ni Jinho. Si Jinwoo ay hindi makadamage sa boss dahil sa sobrang tigas ng armor nito. Sumabay pa ang kanyang fatigue na nagpapabagal sa kanya habang tumatagal ang laban. Kaya naman kailangan niya ito mapatay agad bago pa siya bumagal ng husto. Ang kasakas Venom Fang na sandata ni Jinwoo ay may paralysis at drain abilities at kailangan niyo ito magamit para manalo. Susubukan ni Jinwoo atakihin ang ulo ng dungeon boss, ngunit ito ay naglabas ng acid na nagpa-atras bigla kay Jinwoo. Napakadelikado ng boss na ito, sabi ni Jinwoo. Kailangan makapunta ni Jinwoo sa itaas ng boss para doon umatake. May lumabas na new skill si Jinwoo at ginamit niya naman agad ito. Sa sobrang bilis ni Jinwoo ay nakapunta na siya sa itaas at inatake ang ulo ng boss. Ngunit sobrang tigas din ang ulo nito. Si Jinwoo ay napunta na naman sa ibaba. Susubukan niya ulit at sumugod na naman si Jinwoo. Si Jinho naman ay kinakabahan kung makakaya ba tapusin ni Jinwoo ang halimaw bago siya mapagod. Kailangan ko maging mas mabilis pa, sabi ni Jinwoo. Malapit na si Jinwoo sa ulo ng boss ngunit bumagal siya dahil sa taas ng kanyang fatigue. Kaya natamaan siya ng boss at tumilapon sa mana crystals. Di makagalaw si Jinwoo. At paatake na ang boss. Naalala ni Jinwoo ang kanyang full recovery na di pa niya na-claim. Nag-alala naman si Jinho kay Jinwoo. Nagtaka ang boss dahil nawala si Jinwoo. Dahil sa paggamit ng full recovery bumalik ang buong lakas niya. Bumilis at nakatalo ng mataas si Jinwoo at nag-target lock sa ulo ng gagamba. Gumana ang ability ng dagger ni Jinwoo at di na makagalaw ang boss at pinagtatusok na ang ulo nito. Natalo na ang dungeon boss at nag-leveled up si Jinwoo ng 3 beses. Buti na lang di ko ginamit yung full recovery ko kanina, dead na sana ako, sabi ni Jinwoo. Hindi makapaniwala si Jinho dahil natalo ni Jinwoo mag-isa ang dungeon boss. Walang duda, false ranker nga siya, sabi ni Jinho. Magkano kaya kikitain ko dito, sabi naman ni Jinwoo sa nakuhang essence stone. Boss,
Sabi ni Jinho, boss ako na magdadala-lahag ng gamit. Heto boss tubig baka napagod ka. Bakit kaya bigla niya ako tinatawag na boss? Magpahinga ka lang dyan boss ako na magmemina sabi ni Jinho. Ano kayang nangyari sa kanya sabi ni Jinwo. Dumating na ang mga traidor at ngumiti pa talaga kapal ng mga mukha feeling mga pogi. Sa training room nasasanay si Chairman Go at Jin Chul. Sa sobrang lakas ng buwelo ni Chairman napunit ang laylayan ng damit niya. Nasangga naman ito ni Jin Chul ngunit nagkamit pa rin siya ng pinsala. Ayos ka lang? Opo sir, salamat sa pagsisinay niyo sa akin. Salamat din sa'yo, nawala din ang pagod ko sa trabaho. Ang lakas mo pa din Chairman parang di ko tumigil sa pagiging hunter. Gumaling ka na din Jin Chul ipagpatuloy mo lang ang pag-practice palagi. Di nakakataas ng rank ang practice pero nakakatulong ito para mas mag-improve ang technique. Kailangan talaga sanayin natin ang katawan at kaisipan natin. At hindi lang umasa sa kapangyarihan na natanggap natin bilang hunter. Lalo na kapag naharap tayo sa mga hindi inaasahang panganib ng dungeon. Patay na ang gagamba, sa tingin ko oversize na normal beast lang yan. Mukhang naging sapat ang gear na yan para talunin ang boss na ito, pero sa kamay lang ng D-rank natalo ang boss na ito, napakahina naman ang boss na ito. Anong gagawin natin Mr. Dongsuk, di pa ba obvious? Eugene Ho ang ganda ng gear mo at nai-intrigue ako. Tatay mo si Yu Manghan ang may-ari ng Eugene Construction hindi ba? Ano naman kung ganon, bibigyan kita ng pagkakataon, kung papatayin mo si Jinwo. Nagulat si Jinho sa narinig. Siguro napansin mo na. Kumukuha kami ng basurang tulad nyo at ginagawang pain at sosolohin naman ang mga nakukuha sa dungeon. Jinho dahil mayaman ka mabubuhay ka. Kung nakatalo ng si rank ang gear na yan mahihirapan kami talunin siya di namin alam ang abilities ng gear niya. Baka naman gusto mong mamatay na rin kasama niya. Ano na bakit ang tagal? Bakit ka pa nagdadalawang isip? Wala namang makakalabas kung ano ang gagawin mo dito kaya gawin mo na. Baka naman takot ang D-rank na katulad mo, sa E-rank lang. Kinakabahan na si Jinho. Siya ay pumunta sa harapan ni Jinwo. At humarap sa mga traidor. Ano na gagawin Mr. Dongsuk? Unahin nyo yung E-rank. Nasubukan nyo na bang pumatay ng tao noon? Galit na si Jinwo at biglang may lumabas na notification urgent mission, talunin ang mga kalaban. Nagugulat pa din si Jinwo sa nabasa. Di napansin ni Jinwo na paatake na ang kalaban at nataman siya ng direktang tama. Tumalsik na naman siya sa mana crystals. Sa labas ng dungeon may naghihintay ng kadate. Dumating na ang kadate niya na dalawang babae din. Matagal na din, kamusta naman sa guild mong White Tiger Guild? Wala namang espesyal na nangyayari puro business lang. Kamusta naman sa Hunters Guild Gina? Normal lang din ang mga pangyayari sa guild namin, di ba sabi mo noon sasamahan kayo sa dungeon, ni Miss Cha anong nangyari dun? Nakakabilib talaga siya sobrang bilis. Hirap na hirap kaming talunin ng A-rank beast, pero tinapos niya lang ito ng sobrang bilis. Ginawa niyang sobrang dali lang ang mga bagay. Na-surprise talaga kaming lahat. Si Kihon natulala talaga ng malala. Nangangarap pa naman siyang maging strike team captain. Si Chul kamusta di ba may gusto siyang makuhang posisyon sa guild ninyo, di naman masama ang pinapakita niya. Well ang White Tiger Guild at Hunters Guild ay sobrang laking mga guilds. May naririnig akong chismis sa labas. Gaya ng ano, may mga strike teams na sobrang taas ng rate ng pagkamatay ng kasamahan nila. Mukhang malala ang pagkatilapon kay Jinwo. Wala na siyang buhay, Eugene Ho. Nainis naman si Jinho sa mga traidor. Buhay pa si Jinwo at inisip niyang bakit niya nakalimutan. Siya ay nagtratrabaho kung saan malalakas lang ang nababuhay, at yun ang realidad. Ang mundong puno ng mga bayolenteng tao at panluloko. Bakit ko nakalimutan? Bakit sabi ni Jinwo na galit na galit? Nakalimutan ko dahil naging manhid ako noon, sabi ni Jinwo. Sa urgent mission ni Jinwo kailangan niya tapusin ang 6 na kalaban. Pinapalakas ako ng system, gusto ng system na mabuhay ako. Nagulat ang leader dahil buhay pa si Jinwo at nakatayo. Boss mabuti naman buhay ka pa. Pre buhay pa siya. Okay sige sabi ni Jinwo. Naglalakad si Jinwo palapit. Kung gusto ako nito lumakas. Kung gusto ako gamitin ng system, gagamitin ko din siya sabi ni Jinwo. Huwag ka naman magpigil ng lakas Q1 sabi ng leader. Nakalimutan ko na ang mahihina ay laging naaagawan. Tignan niyo ang pinakamahinang hunter sa buong mundo lumalapit na para mamatay. Naiintindihan niyo rin naman kung ano ang nangyayari hindi ba? Ano bang nangyayari? Kung hunter kayo, dapat handa rin kayong mamatay. Ako na bahala sa mahinang ito Mr. Dongsuk. Talagang hindi mo naiintindihan ang mga nangyayari no pre? Siya ay umakbay kay Jinwo at sinabi bakit naman kami maghahanda para mamatay. Anong gagawin ng tulad mong i-rank lang, ang pinakamahinang hunter sa, di na siya pinatapos ni Jinwo at natanggal ang kanyang ulo. Nagulat ang lahat sa ginawa niya. At nadagdagan naman ang number of enemies defeated sa kanyang misyon. Tumakbo na kayo mga bugok na itlog. Juntae bumangon ka. Nagtataka naman ang mga traidor kung kailan nilabas ni Jinwo ang sandata niya at saan niya ito tinatago. Si Juntae ay D-rank bakit siya namatay ng ganun kadali? Paano nagawa yon ng E-rank?
Kung hindi matatapos ni Jinwoo ang kanyang misyon hihinto ang tibok ng puso niya. Kaya naman wala siyang magagawa kundi tapusin ang misyon. Nakapatay ako ng tao. Wala akong magagawa kung hindi ko gagawin ako ang mamamatay, di na ako pwede pang umatras pa. Nag-umpisa na ang laban. Tinusok ni Jinwoo sa batok. At sa tiyan ng dalawang hunter, at dahil sa ability ng kanyang weapon na poison drain at paralysis, natapos ng madyugo ang buhay ng dalawang hunter. Patuloy si Jinwoo sa pagpast lang ng mga traidor nang walang kahirap-hirap. Sa sobrang bilis niya di siya matamaan ng mga ito. Nag-iisa na lang ang kanyang dapat tapusin. Ang lakas niya, mas malakas pa siya ngayon kesa kaninang nilalabanan niya ang dungeon boss. Inubos niya ang buong team ko ng segundo lang, sabi ng leader na takot na takot. Ikaw ba ang nakatalo sa boss? Kung ganun, C-rank din ako at hindi ako katulad ng normal na C-rank lang. Dahil sa sobrang takot nilabas na ng leader ng mga traidor ang kanyang buong lakas. Halimaw ang taong ito pero sa paglaban sa boss at mga kasama ko malamang pagod na siya at wala ng lakas para labanan ako. Ang lakas niya ay nasa bilis at sa abilities ng kanyang weapon. Pero kung nasa ganitong estado ako nagiging parang bakal ang katawan ko, at hindi ako magagasgasan ng sandata niya. Sumugod na ang traidor, ngunit sa bilis ni Jinwoo bale wala lang iwasan ng mabagal na pag-atake ng traidor. Mr. Huang, malakas ka, pero may masamang balita ako sa'yo. Ginamit ni Jinwoo ang kamay niya para pabagsakin si traidor. Kanina pa ako nagle-leveled up. Anong nangyari di ko nakita? Bakit nasa ganitong sitwasyon na ako? Hindi pwedeng i-rank lang ang taong ito. Diyan ka lang, wag mo akong patayin. Maawa ka, babayaran kita, sayo na lahat ng essence stones at mana crystal dito, ayos na ba sayo yun? Kung ganun daw doblehin ko pa. 3 beses, sabi naman ni Jinwoo. Sinubukan mo akong patayin ng 3 beses tapos ngayon gusto mong maawa ako sayo? Huwag mong gawin ito, hindi mo ito matatakasan. Di ba ikaw na rin ang nagsabi na di lumalabas sa loob ng dungeon ang mga nangyari sa loob ng dungeon? Isa kang mangmang na di nag-aral ng grade 2, wala ka bang ideya kung sino ang kapatid ko? Walang pakialam si Jinwoo at tinapos na ang paghihirap nito. At iniisip niyang magluto ng dinuguan mamaya. Nakumpleto na ni Jinwoo ang urgent mission niya at siya ay ligtas na sa panganib na paghinto ng kanyang puso. Nasuka naman si Jinho sa nakita. Gumuguho na ang dungeon at kailangan na nila agad makalabas. Ibig niyong sabihin na matay lahat ng C-rank hunters tapos kayo lang ang nabuhay. D at E ranks. Totoo yun. Yang gear mo na yan ba yung bagong labas ng kumpanyang Maya? Oo, ito nga. Si Jinwoo ay nakatanggap ng reward sa urgent mission niya kanina, at isa dito ay ang murderous intent. Kung ganun yung gear mo ang dahilan para makasurvive kayo. Ikaw siguro ang gumawa lahat ng trabaho tapos ikaw nasa gilid lang nanunood. Wala naman nagsalita sa kanila at ngumiti na lang si Jinho. Kung ganun, dismiss na tayo. Excuse me, boss, ang galing mo kanina. Oo, sabi na lang ni Jinwoo. Ayos lang ba lahat? Buti na lang binigyan ko siya ng payong kanina, sabi ni Jinwoo. Sa isang magarang building naman may misteryosong lalaki na malaki ang katawan.